Energy na ba ang lahat? Lagi-lagi! Cheers, miss! Dabaglita! Same, pero iba! Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo! Sabihin mo! Yan naman! At syempre, para pa rin mo sa lahat, happy Wednesday po sa inyong lahat. Happy. Ako po si Kapitana Sisa. Happy birthday! Oh. Sa mga nagba-birthday Yes! ngayon. Ako pong yung Tita Cora! At ito na ang Baklita! Woo! O, diba? Uy, pero bago ang lahat, bago tayo magtuloy-tuloy, babatiin ko muna Sino, sina Mare? Sir Bong ng Panda Express Green Hills. O, diba? Na nakakaloka yan. And of course, ang MA Gadgets dyan sa may V-Mall. Oh, Ay, talaga? Hello po sa inyong lahat kay Madam. Pare mo ka may pasabog ka. Oo, diba? Kaya i-follow ka na nila correct, dapat. diba? Follow lang kayo sa Kapitana Sisa para makatanggap ng mga giveaways. Chiriri! Diba? Hello po syempre sa lahat pa din po ng mga gadget stores dyan sa may Green Hills. Alam mo, Mari, wala pala silang ginagawa. Nanonood ng baklitas. Ay, talaga? Ay, paano po kayo makakabenta? Pag walang tao, lahat pala sila. Hello po sa inyong lahat dyan. Oo, Mare, batiin ko lang din yung mga taga-Pandakan Oo. na nakikinig sa atin ngayon. Lalong-lalo na dyan sa sa may Sino? Adolfo. Ay, hello po sa inyong Yan. lahat dyan. Oo. Kina Chang Ami, kina Yoli, Oo. kina Kuya Obet. Obet at Siyang Ami. Oo. Oy nga pala, Mari ha, abangan nyo ang ating mga pangga mamaya ha. Wala Opo. pang eksaktong lugar kung nasaan, pero mag-abang-abang dahil nako. Basta nasa Pasig kami, yun Oo, yun. oo. Kung saan man parte ng Pasig, bahala kayo. Ang mamimigay ka ng Mari ha. MX3 Yes. is for you and me. Mag-MX3 para extraordinary. Oh. Yes. Diba? Pero Mare, ano yung eto ibibigay na, mo sa naku, akin? nakakaloka. Alin? Naku, mukhang kung may bigay ang happy mo, di naman yatang magiging happy na Oh. ang mag-asawang Ayon Perez at Meme Vines. Dahil Dahil ano, Mare? yung kaso daw Oh. na isinampalaban kay Vice Ganda at Ayon Perez, posible daw mabasura. Ulitin natin, posibleng mabasura. Mabasura. Dahil alam mo ba, Mare, may mga ilang mga lawyers na. Na? Diba? May mga ibang lawyers na. Ito talagang, kumbaga, licensed lawyer talaga. Na nagbibigay na ng kanilang opinion patungkol dito sa kasong isinampa na kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas Inc. Yung patungkol dito sa violation ng Article 201 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of RA number 10175, otherwise known as the Cybercrime Prevention Act of 2012. Marami magtatanong, ano yun? Oo, ano nga yun, Ito Mare? yun. Under the Philippine law, ayan, immoral doctrines, obscene publication and exhibition and indecent shows are penalized under Article 201 of the Revised Penal Code. Offender shall be imprisoned for a maximum of 6 years Yes. and or can be fined for 6,000 pesos to 2,000 pesos. Ganun ba yun? Para 6,000, mababa lang yung fine. Mababa. Pero Mare, ang Pero, 6 years. Correct. Eto, Mare, nagbigay ng mga pahayag yung ilang mga lawyers na tinitignan yung aspeto na kung ano nga ba, kung posible nga ba mag-prosper yung kaso. Pero maraming lawyers ang nagbigay na ng kanilang pahayag na mahina ang kaso. Oo nga, Mare, Kumbaga, napapanood ko walang sapat na ebidensya para mai-push ang kaso. Dahil unang-una, kung pag-uusapan daw natin ang kaimoralan sa pagkain ng cake, Oo. may kaimoralan. 'Di ba? Tapos, anong obscene publication or exhibition na ginawa nila? Indecent. Indecent exhibition na
sariling daliri nila yung kinain nila ng cake. Hindi naman daw nag-skin to skin. Hindi naman daw yung daliri ni Ayon ito yung pahayag ng ibang mga abogado ayon sa kanilang nakikita na parang tipong sinasabi nga nila na walang matibay or konkreto na ebidensya na magsasabing may nilabag silang batas. Siguro Mare, mas 'di ba, mas sinexualize kung daliri ni Ayon. Yung sinubo ni Meme, 'di ba? Kaya lang hindi eh. Lalo na kung paa. Oh, ay naku. Daliri ng Hoy, ano ka ba? Paano yun? Iano mo sa king yung daliri, yung lalaki ng... Yun, di ba? Kaya Mare, sinasabi ng ilang lawyers na parang it's a waste of time kung magpupush man ito. Kasi sa ngayon, hindi pa rin daw nagbibigay ng pahayaga o kaya ng detalye yung grupong nagsampa na ito laban kina Meme Vice at Ayon Perez. Kasi sa nakikita pa lang nila, nagsumite ng reklamo. Bago pa ito mag-prosper to kaso, sabi ng ilang mga lawyers to posibleng ibasura na kaagad to ng magiging piskal na hahawak. Kasi wala ngang basihan. Hindi substantial. Oo, walang konkretong ebidensya. Alam mo naman, 'di ba, pagka kasuhan kailangan may mga supporting document. Yes, mga resibo, screenshots, recording, ganyan. Ang dami sinabi. Ang ibig sabihin lang naman galit. Supporting documents. Yung mga ganyan. Pero syempre, 'di ba, sabi nga ng ilan, hindi naman maraming mga lawyers na nagsasabi na tipo, hindi, may ganito. Pero maganda rin, Mare, na naghahayag din yung ibang mga lawyers na patungkol dito sa kaso na hindi related kay Meme Vice at kay Ayon. So, ibig sabihin lang nito, alam mo yun, bumabalanse lang. Dahil ultimo, kumbaga parang mga abogado na itong mga nagbibigay ng pahayag eh. Correct. Kaya nagkakaroon ng information yung mga tao patungkol dito. Kaya nga sabi ng ilan na pwede na magdiwang yan si Meme tsaka si Ayon. Kasi kung sakaling ma-push through yan, mababasura din nga yan. Then, lack of probable cause kasi mahihirapan din daw yung mga magrereklamo na patunayan na ito ay obscene. Kumbaga parang ito ay exhibition ng mga indecent shows. Di ba yung mga ganyan? Mahirap daw patunayan. Correct. Kaya yun ang sabi ng ilan na pwede sa aspeto na to makakahinga na ang Meme at ang Ayon. Pero mga pangga ulitin lang natin Mare ang posibleng mabasura ay yung kasong isinampa or yung reklamong isinampa nitong grupong ng kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas Incorporated. Pero yung yung reklamo or yung ipinataw ng MTRCB wala pang resolusyon. Wala pang resolusyon kaya nako. Correct. Wag muna tayong pala desisyon. At ayon sa aking reliable source, Mare, nung Monday daw, nagsumiti na rin ng motion to reconsideration bago mag-September 19 deadline eh. So September 18, nagsumiti na ang ABS-CBN ng kanilang motion to reconsideration para mas mapagtibay nga yung kanilang apela na wala silang nagawang kasalanan. So ibig sabihin yan, Mare, dahil nag-submit na ng motion for reconsideration, Mare, meron ng pag-uusap sa pagitan ng MTRCB at saka ng It's Showtime. Actually, Mare, mag-uusap pa lang. Mag-uusap Kasi pa lang. kakakompleto pa lang ng motion ng MR. Yung nauna last week yung sa GMA. Tapos sinundan na nung Lunes lang na galing sa ABS-CBN mismo. So i-combine yan at magkakaroon ng dialogo. So kung ano man ang magiging resulta niyan, malalaman natin sa mga susunod na sana ay magtagpo sa gitna at sana itong nangyaring ito, Mare, ay kapulutan ng aral ng lahat ng mga noon-time show. Correct. Leksyon para na sa lahat. Hindi ba na hindi porket na may power ka to speak sa mikropono or sa telebisyon sa harap ng camera ay lahat ng bagay pwede mong malusutan at pwede mo na lang din, alam mo yon, isa walang bahala. Kasi Mare, sabi nga nila, Mare, di ba? Ang mga bagay daw na nagagawa ng tao kasi sinasadya man o hindi, lahat yan may pananagutan. Correct. At dapat panagutan. Yes. Di ba? Tsaka Mare, alam mo napansin ko, pagkatapos ng pandemya, di ba, ang tagal natin na lockdown. Correct. Marami mga shows ang nagsara. Ngayon ay nagsisimula tayo magkaroon ng kalayaan na mag-broadcast ulit ng mga kanya-kanya nating programa. Correct. Parang mas naging mapusok ang bawat programa, Mare. Oo. Parang
mas wild, mas daring. Mas naging mas maging bold. agresibo. Oo. Diba? Yung Which mga is ganong minsan aspeto. lumalampas na dun sa sa restriction, sa policy or sa ruling Oo. ng bawat ahensya tulad ng MTRCB na binibigay nilang guidelines. At least ngayon, Mare, di ba? Sabi ko nga, kung sakasakali mga maabsuelto, etong It's Showtime sa kanilang kinakaharap sa MTRCB, Oo. kapulutan man lang ng aral ng iba na pang yan. shows. Aral na ito, Hindi lang sa kanila, syempre. Correct, diba? Para na rin yan sa lahat. Oo. Na dapat tayong mag-ingat dahil meron tayong ahensya ng gobyerno na talaga nakamatsyag sa bawat kilos ng bawat isa. Oo. Dahil hindi natutulog ang balita. At saka let's be thankful na lang din, Mare. Hindi natutulog ang balita. Hindi umiidlip lang. Uy, natulog na. Diba? Ay, wala nang balita, tulog na. Anyways, diba? Alis good news man din yan kahit papaano, Oo, diba? at saka Mare, let's be thankful, sabi ko nga, na meron tayong MTRCB kasi alam natin ng MTRCB ay binabantayan yung panonood ng ating mga bagong henerasyon. Correct! At kapag binabantayan yung panonood ng bagong henerasyon, alam natin na mas maganda ang kinabukasan ng kabataang At Pinoy. nagagabayan ng maayos. Yes. Yun naman ang importante dyan, di ba? Pero at least, di ba, this is good news for Meme Vice and Ayon. Na kahit Yes. papaano, mababawasan sila ng isipin. Mababawasan ng isa. So yung pangalawa na lang, kung ano man yung magiging mangyari, kung ano man kakahinatnan ng kanilang programa, malalaman natin yan sa mga susunod pang mga araw. Correct. Well, in the meantime, yan po muna ang ating unang chika for today's video. Muli po True. ako si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At kami pa rin ang Baklitas! Woo! Woo! At tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!